Nangalampag ang ilang grupo na ipasa na ang Anti-Adolescent Pregnancy Bill. Kinundi na rin nila si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga naging pahayag nito tungkol sa panukalang batas. Ang detalye sa agenda report ni Agatha Gregorio. Pangulo na ang nagsabi na kontra siya sa kontrobersyal na Prevention of Adolescent Pregnancy Act kung hindi ito maamyendahan. Ngunit patuloy na nananawagan ng iba't ibang grupo na ipasa na ito. Suportado rin nila ang substitute bill na inihain ng may akda na si Senator Risa Ontiveros matapos ang pambabatikos laban sa panukalang batas dahil matuturuan umano ang kabataan ng mga maselang paksa. Naniniwala po kami na ang bersyon na ito ay katanggap-tanggap at naniniwala po kami na it will work, it will facilitate the discussion among the senators. We support this bill not because we believe that there's anything wrong with being guided by international standards that can be truly applied to the Philippine cultural context. Para din po hindi na ito magamit yung international standards to spread disinformation. Nanawagan din ang Philippine Legislators Committee on Population and Development na aralin ni Pangulong Bongbong Marcos ng mabuti ang substitute bill. Naniniwala naman si GP Perez ng Forum for Family Planning and Development na nabigyan ng maling impormasyon ang presidente ukol sa bill. It's also important that the executive agencies that are supporting the bill, for example, DepEd mentioned here, DOH, the CWC, POPCOM, the SWD, they all support the bill. I think it's for them to inform their boss, what the reality is. Maaalalang kinwestiyon ni Pangulong Marcos kung wala ng karapatan ang mga magulang magdesisyon kung ano ang ituturo sa mga anak nila ukol sa sexualidad. Sabi naman ng Philippine Legislators Committee on Population and Development, nais pa ng bill tulungan ang mga magulang turuan ang mga anak nila tungkol sa sensitibong mga bagay sa labas ng silid-aralan. Nabanggit ng ilang grupo na may kaugnayan din sa maagang pagbubuntis ang rape. Ayon kay Perez ay higit 3,000 ang mga naging batang ina noong 2023. Ang edad nila 9 hanggang 14 na taong gulang. Ang underlying ng mga sinasabi nila na lagi naming tinututulan at kinakagalit, ang teen pregnancy ay hindi resulta ng paglalandi. Ang teen pregnancy ay resulta ng pang-abuso, karahasan, pag-violate ng mga rights ng mga bata at mga kababaihan. Mariing kinundena ng mga grupo na yan si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang Project Dalisay dahil sa pinakalat na umano'y disinformation tungkol sa bill. Project Dalisay, you are very irresponsible at nasa mga kamay po ninyo kapag next year mas tumaas pa ang number of adolescent pregnancy sa ating bansa dahil lamang hindi na aksyonan ito ng Senado. This is well-funded. Napakalaking pera ang binubuhos para sa ganitong disinformation. And we should question the use of such money. Matatanda ang sinabi ni Sereno na hypersexualization ng kabataan ang nais i-promote sa bill at natuturuan ng mga batang hawakan ang kanilang sexual parts dito. Pinabulaanan naman ni Ontiveros na may kinalaman ang masturbation sa comprehensive sexuality education at tinanggal na ang international standard sa substitute bill. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Bilyonaryo News Channel.